Ano po bang religion nila, sir? Ano po? Catholic. Catholic. Ikaw, ma'am? Curious lang ako. Kasi po di ba ngayon, madaming religion na nangyayari katulad ng Catholic or what. Sabi daw po nila, may mga libro nga po na nagagawa pero yung iba daw po peke. Maraming mahalagang tanong ang mga kabataan ngayon. Pero ang gospel pa rin ang pinakamahalagang sagot at pinakamagandang balita na kailangan nilang marinig. Kayo po ba naniniwala na may Diyos? Sa akin kaya po ako naniniwala na may Diyos dahil yung, alam mo yung minsan na nagkakaroon ng miracles na So, based sa experience nyo po, totoo ang Diyos because of the miracle. Parang ganyan. O what if ako rin, may same case ako, tapos naniniwala ako sa Diyos, kaya lang namatay yung pinagpe-pray ko. Paano po kaya yun? Pagka ganun ba, hindi na totoo yung Diyos? Malalaman mong may builder dahil sa building. Kahit hindi mo nakita yung building ay 100 years na, dahil may building, alam mong may builder. Tama? May painting, merong painter. Kahit di mo nakita yung painter, 100 years na yung painting, alam mong may painter kasi yung painting, hindi niya pinipaint yung sarili niya. Yung building, hindi niya binibuild yung sarili niya. So, meron tayong creation at dahil may creation, meron tayong creator. Naniniwala po kayo na may afterlife? siguro ako hindi po. Kasi tag dito? Wala po talaga, hindi po talaga naniniwala. Naniniwala po ako sa kaluluwa pero yung sa mismong yung afterlife po hindi po. Para ka ng zombie na wala na, may sa wala na yung katawan, nandito pala yung katawan pero yung kaluluwa mo wala na. So, saan napupunta yung kaluluwa natin? Sabi daw din sa langit. Sa langit. Or kaya po sa ano. Sa langit. Ay hindi po, sa langit or or sa baba. Kung ba kayo ay mabuting tao? Hindi po. Si sir. Hindi po. Maraming tao ang aminado na sila'y makasalanan, pero hindi nila alam kung gaano tayo kamakasalanan hanggat makita natin na sa 10 utos wala tayong nasunod. Test lang po natin kung kayo mabuting tao based dun sa 10 commandments. Okay, so commandment number 9, ang sabi po ng Bible, huwag kang magsisinungaling. So ma'am, palagay nyo ilang beses na po kayo nakapagsinungaling sa buong buhay nyo? Madaming beses po. Hindi na po mabilang. Ano pong tawag nyo ma'am sa taong nagsisinungaling? So kayo po ma'am ay? Sinungaling. Hindi na rin po mabilang. So inamin nyo sir, kayo po sinungaling. Okay. Meron na po ba kayong kinuha na hindi sa inyo, regardless sa value? May sabi ko na lang, ballpen po. Huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Natry nyo na po bang gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Like OMG? Ano po, sa kabiruan po, ganun. Ganon din po sa mga biro po. Ibig sabihin po kasi nun sir, ng walang kabuluhan, ay hindi po natin tinitreat ng tama yung pangalan ng Diyos. Katulad po sa magulang natin, hindi natin gagamitin yung pangalan ng magulang natin kapag tayo ay naiinis, di ba? Pero yung pangalan ng Diyos, ginagamit natin pag tayo ay nagugulat or nababad trip. Ibig sabihin po, hindi natin siya ginagalang. Mahal natin yung magulang natin, pero hindi natin minahal yung Diyos na nagbigay ng magulang sa atin. Last na lang po at salamat sa inyong pagiging patient. Ang sabi po ni Jesus Christ, huwag kang mangangalunya. Pag tumingin ka sa hindi mo asawa ng may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala ng pangangalunya. So nasubukan nyo na po ba na tumingin sa isang tao na hindi nyo asawa ng may pagnanasa? Hindi po. Hindi pa? Apo. Inaral po natin yung 10 Commandments at tumingin lang po tayo dun sa 4. At dun po sa 3, tayo po ay nag-fail. So, kung tayo po ay huhusgahan ng Diyos based dun sa 10 Commandments, palagay nyo po tayo ay mabuting tao o tayo makasalanan? Makasalanan. Makasalanan. Palagay nyo po pupunta tayo ng langit o impyerno? Medyo lang po ako dyan. Kasi di naman po talaga tayo makasure kung saan. Kasi nga, nandoon pa rin naman po yung repent nga po. Na kahit makasalanan ka, basta yung katulad na sinabi mo na alam natin na sinungaling tayo basta pero in the end aaminin mo tapos magre-repent ka na tapos ipapakita mo sa sa Diyos na nagbabago na at karapat dapat ka ng ganun. Ayan po. So, try po natin yan sa court. Halimbawa sa korte po, no? Nagkasala tayo. Halimbawa, kayo po yung judge, ako po yung nagkasala. Nagkasala po ako at dapat na akong ikulong. Halimbawa, ang kasala ko po ay pagnanakaw. Palagay nyo po, sasabihin ko sa judge, Judge, huwag mo na akong ikulong. Nagsisisi naman na ako. At nagpakabait na ako. Mabait akong tatay, mabait akong kapatid. Palagay nyo po uubra sa judge? Hindi po. Hindi. Hindi. Sasabihin ng judge, tamang nagre-repent ka, tamang ikaw ay nagsisisi at nagbabagong buhay, pero kailangan mong pagbayaran ng iyong kasalanan. Familiar po ba kayo dun sa verse ng Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Ano po?
Romans 6:23, sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin no, dahil tayo po yung nagkasala, yung kasalanan po natin ay kailangan nating pagbayaran. At ang bayad daw po doon ay kamatayan. So ibig sabihin po, tayong mga tao, bilang tayo yung makasalanan, kailangan nating pagbayaran yung ating kasalanan at kailangan po nating mamatay. Kaya po ang sabi ng Bible, ang tao pag siya'y namatay, meron siyang kahatulan na impyerno. At tayo po bilang makasalanan, doon po tayo pupunta bilang bayad po sa ating kasalanan. So, palagay nyo sir, no, ano po yung ginawa ng Diyos para ikaw at ako na makasalanan ay hindi pumunta ng impyerno? Ginamit niya yung sarili niyang dugo para maligtas tayong lahat. Binigay po niya si Jesus Christ, yung kanyang anak, at yung kanyang anak ang namatay sa krus para bayaran po yung ating kasalanan. Now, nangyari po yun 2,000 years ago. Palagay nyo po paano tayo matutulungan noon, ngayon, 2026, kapag commit ng kasalanan, paano po tayo matutulungan ni Jesus Christ? Pag yung araw po ng pagdating niya dito sa lupa, ayun po. So ganito, explain ko po yung gospel, no? Ito po yan, tayo po yung makasalanan, tayo po yung nagkasala, nakalabag tayo dun sa 10 Commandments. At dahil tayo po yung nagkasala, dapat po tayong maparusahan ng kamatayan. Now, katulad po sa korte, pag ako po yung nagkasala, kailangan kong makulong. Pero meron po tayong tinatawag na piyansa. Kahit ikaw yung nagkasala, kailangan kang makulong. Pag may dumating na nagbayad ng iyong piyansa, sasabihin ng judge, nagkasala ka, iba yung nagbayad, pero pwede ka nang makalaya kasi nga may nagbayad na ng iyong kasalanan. At yun po yung ginawa ni Jesus Christ. Tayo yung nagkasala, si Jesus Christ ang nagbayad. At kaya po bago siya namatay, sinabi niya, it is finished. Tapos na yung pagbabayad ng kasalanan. At pwede po tayong makalaya at bibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan mula sa kasalanan, mula sa impyerno kung tayo po ay magsisisi sa kasalanan at tayo po ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi po sa ating kabutihan, hindi po sa reliyon, kung hindi doon po sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Nagme-make sense po ba yung sinasabi ko? Apo. Kailan po kayo tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ? Like yung fully po ba? Opo. Bakit ko na sabihin, ngayon na. Ngayon na. Kailangang maintindihan ng mga tao na ang panawagan ng Diyos sa kaligtasan ay napakaseryoso at nangangailangan ng agarang tugon. Pag tayo po'y namatay nang hindi po nababayaran yung ating kasalanan, tayo po'y pupunta sa impyerno. So palagay nyo po, mayroon ba date yung kamatayan natin? Wala po. Wala, anytime pwede kayong mamatay. Pero kaya po napakahalaga nito na yung ating pong kasalanan ay pagsisihan natin at manampalataya tayo kay Jesus Christ. Kasi po ganito yan, yung pananampalataya kay Jesus Christ, hindi lang yung simpleng paniniwala sa Kanya. Kasi po maraming tao naniniwala kay Jesus Christ. Ganito po yan, maraming tao naniniwala sa kanilang sariling kabutihan na pag nagpakabait ako, maliligtas ako. Pag nag-religyoso ako, maliligtas ako. Para po yung mga taong nasa airplane. No, magka-crash na yung airplane, kailangan mong tumalon. Kasi ngayon, kung tatalon ka, bakit ka magsusuot ng parachute? Para maligtas ka po. Para maligtas. What if sabihin ko, Ardel, wag na tayong mag-parachute. Gamitin na lang natin yung kamay natin para lumipad. Palagay nyo, sir, maliligtas ako ng kamay ko? Hindi po. So, ibig sabihin po, yung mga taong naniniwala sa kanilang sarili, sa kanilang sariling reliyon, yun yung mga taong sinusubukang iligtas yung kanilang sarili. Yung parachute ay si Jesus Christ. Siya yung namatay para sa atin, siya yung tagapagligtas. Kailangan siya yung pananampalatayanan natin. Ilipat natin yung pananampalataya natin sa ating sarili or sa religion, ilipat po natin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. So, kailan nyo po gagawin yun, sir, ma'am? Simula ngayon. So I hope bago po matapos yung araw na to, kayo po yung manalangin, magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Ma'am, salamat po sa inyo pong time. Tapos, na ano lang po, na-curious lang ako. Kasi po di ba ngayon, madaming religion na nangyayari katulad ng Catholic or what. Kasi sabi daw po nila, may mga libro nga po na nagagawa, pero yung iba daw po peke. Libro na katulad naman. Yung mga sinasabi pong, yung mga pinasulat ni Jesus po, na yung mga writer po di ba dati. Ngayon, ang inisip ko po, paano nyo ma-define na totoo yung nasa libro nun doon, may nagsasabi nga po na may peking libro, tsaka totoo po. Yan. Okay, good question yan, no? Meron tayong tinatawag na canonization ng scriptures. Ibig sabihin, ito yung measurement na ginagawa para malaman mo kung yung hawak mo na scripture or book ay inspired. Pag sinabing inspired, galing sa Diyos. Kasi pag galing sa tao, yung isang libro, most of the time, yan ay maraming error kasi tao lang tayo. Pero pag yan ay galing sa Diyos, perfect, ibig sabihin yan, authoritative.
No? So, paano mo malalaman? Unang-una, yung New Testament, Sir Ardel, ay sinulat ng mga disciples ni Jesus Christ. Ibig sabihin, sinulat nila yung buhay ni Jesus Christ at sila yung pwedeng mag-claim kung sino si Jesus Christ, ano yung itsura ni Jesus Christ, ano yung nagagawa niya at kaya niyang gawin, ano yung mga sinabi ni Jesus Christ in short. At sila ay merong mga tinatawag na miracle power. Katulad ni John, katulad ni Peter, even si Paul, meron silang mga pinamalas na miracles. Now, ibig sabihin, dahil nakakapagmamalas sila ng miracles at close sila kay Jesus Christ, sila yung mas authoritative. Bigyan na lang kita ng example, no? Halimbawa, pag-usapan natin si Rizal. Now, pagdating sa pag-uusap patungkol kay Rizal, maraming iba't ibang opinion. Sino pagkakatiwalaan mo para isulat yung buhay ni Rizal? Yung kamag-anak niya, yung kaibigan niya, or yung tao na nabuhay sa South Korea 1,000 years after mabuhay si Rizal? Of course, yung kaibigan niya. Tama, yung kapatid niya. Ganun din yon, Sir Ardel. Maraming tao ngayon gumagawa ng story patungkol kay Jesus Christ, sino si Jesus Christ, pero hindi nila nakausap si Jesus Christ, hindi sila nabuhay sa panahon ni Jesus Christ, hindi sila nabuhay sa lugar kung nasaan si Jesus Christ. Huwag ka ma-offend. For example, si Eranio Manalo. Si Eranio Manalo, sinabi niya si Jesus Christ ay tao lang. Sinabi ng mga disciples, si John, si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. So, sinong mas paniniwalaan ko? Yung disciples si Jesus Christ o si Eranio Manalo na nabuhay 1914 sa Pilipinas? Jesus Christ. Si Jesus Christ at yung kanyang mga disciple. Okay, so madali mong malalaman kung yung isang libro ay salunga ay hindi sa Diyos o hindi nagsasabi ng totoo kung salungat siya sa scriptures. Kasi ang Diyos hindi nagkakamali, ang Diyos hindi niya binabago yung kanyang sinulat. Paano naman po yung, like kung tama ako sa may China, yung Buddha nga po. Tsaka yung sa mga, yung sa mga Muhammad, mga gano'n naman po. In short po, naniniwala sila sa peking, na Diyos. So it means, habang nananalangin sila dun sa taong yan, pero di po nila alam, in the end, bagsak lang po talaga nila is yung impyerno nga. Kasi Well, ganito yun, sir, no, Ardel? Lahat tayo, actually, dapat talaga ang bagsak natin impyerno. Kasi hindi lang naman yun yung kasalanan. Katulad sinabi ko, sir, kanina, tayo nakapagnakaw, nakapag-isip ng hindi maganda. Sila naman sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po lahat tayo, sir, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin si Jesus Christ. Kaya, sir, merong mga nag-preach ng gospel, nag-share ng good news, nang sa ganun, yung mga taong iba yung pinaniniwalaan, iba yung sinasamba, ay malaman nila yung tamang paraan ng kaligtasan. May preach sa kanila si Jesus Christ. Today, there are 60,000 churches and meeting places in China because of people who share the gospel boldly and unashamedly.